Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Spurs, tutuparin ang hiling ni Wembanyama sa off-season. Rockets, balanse na sa opensa at depensa next season. Durant nagpasikat agad sa Houston. At Beal sa buyout market, Warriors ang paboritong destinasyon. Determinadong bumuo ang San Antonio Spurs ng kuponang iikot kay Victor Wembanyama. Isa sa mga itinuturing na maliliit na trahedya ng nakaraang NBA season ay ang maagang pagtatapos ng sophomore campaign ni Victor Wembanyama matapos ang All-Star break. Inaasahang magiging fully cleared si Wembanyama para sa 2025-26 season at determinado ang San Antonio Spurs na palaguin ang kanilang team sa paligid niya. Bukod sa pagkakaroon ng number 2 overall pick sa NBA draft, nakatutok din ang Spurs sa free agency. San Antonio Spurs target si Gershon Yabusele. Ayon sa ulat, interesado ang Spurs na kunin si Gershon Yabusele sa free agency. Sinasabing isa ang Spurs sa ilang teams na interesado kay Yabusele at sila ang tanging bagong kuponang binanggit sa ulat. Interesado rin ang Philadelphia Sixers na ibalik si Yabusele pero nakaharap sila ngayon sa matinding kompetisyon at nangangamba na baka mawala ito sa kanila ngayong unrestricted free agent na siya. Matapos ang dalawang hindi kapansin-pansing taon kay Yabusele sa Boston Celtics mula season 2017 to 2019, bumalik siya sa US kasama ang Sixers noong nakaraang season. Isa siya sa mga positibong kwento ng kanilang problemadong season kung saan naglaro siya sa 70 laro, 43 siyang naging starters at nag-average ng 11 points and 50.1% shooting from the field. Pinuri ni Wembanyama ang kontribusyon ni Yabusele. Maaaring matukso si Yabusele na sumali sa Spurs at muling makasama ang kanyang kababayan sa France national team na si Victor Wembanyama. Magkasama silang nagningning sa Olympics kung saan si Yabusele ang pangalawang pinakamataas na scorer ng koponan sa likod ni Wembanyama. Sa gitna ng kompetisyon, naghayag si Wembanyama kung gaano siya kasaya na makasama ang kanyang teammate. Lagi kong sinisikap na makatulong sa team sa anumang paraan na kailangan at handa akong magsakripisyo. Mahusay ang ginawa ng mga teammates ko. Alam mo, tinanggap nila ang kanilang mga responsibilidad. Si Isaiah Cordinier, Gershon Yabusele, Matthias Lesort, kamangha-mangha sila sa buong elimination phase. Dito kami umuunlad. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, maganda ang naging simula ni Kevin Durant sa kanyang bagong yugto bilang miyembro ng Houston Rockets. Nakuha ng Rockets ang superstar forward mula sa Phoenix Suns sa isang malaking trade nitong linggo ng hapon. Ipinadala ng Houston sina Jalen Green, Dillon Brooks ang ika-10 pick ng 2025 NBA Draft at 5 second round picks kapalit ni Durant. Humiling si Durant ng bagong kapaligiran matapos hindi naging maganda ang kanyang sitwasyon sa Suns mula sa second round exit noong year 2023. Nasundan ito ng first round sweep noong year 2024. At ngayong season, tuluyan ng hindi umabot ang Phoenix sa playoffs. Bilang isang superstar, inaasahan na dadalhin ni Durant ang koponan sa championship level pero nabigo ang Suns dahil sa kakulangan sa depth at depensa. Handa nang irepresenta ang kanyang bagong koponan. Nagsanay si Durant sa gym kung saan madali niyang naipasok ang maraming shooting. Ano ang susunod para kay Kevin Durant at sa Rockets? Patuloy na naglalaro sa mataas na antas si Durant bilang isa sa pinakamahusay na scorer sa NBA. Kahit na 36 na taong gulang na siya, malaking tulong ang kanyang elite scoring ability para sa Rockets. Nag-average si Durant ng 27 points, 6 rebounds, 4.3 assists at 1.2 blocks per game in 62 regular season games with shooting percentage 52.7% from the field, 43% from the 3-point range at 83.9% in free throw line. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, nagtapos ang Suns na may 36-46 record at hindi man lang umabot sa play-in tournament. Minsan ay hindi consistent ang kanilang opensa na nasa ika-12 pwesto pero ang kanilang depensa ang pangunahing problema. Nasa ika-22 sila sa scoring defense at ika-28 sa defensive rating na nagpapakita ng kanilang kakulangan sa bench depth at defensive versatility na nagdulot ng pagkabigo nilang maging solid playoff contender. Sa 20 laro na hindi nakalaro si Durant, 3 sa 17 ang naging record ng Phoenix. Dito papasok ang Rockets para tulungan si Durant sa kanyang hangarin na makakuha ng isa pang championship. Sa kabila ng trade, may taglay pa rin silang defensive versatility habang pinalakas ang kanilang opensa sa pagkuha sa 2-time champion.
Nagtapos ang Houston na ika-14 sa scoring offense, ika-6 sa scoring defense, ika-13 sa offensive rating at ika-4 sa defensive rating. Minsan naging pabago-bago rin ang kanilang opensa na naging dahilan ng kanilang pagkatalo sa Golden State sa unang round ng playoffs. Target ng Rockets na ayusin ito lalo na't dadalhin ni Durant ang kanyang karanasan sa kuponang nagnanais makalusot pa ng mas malayo sa susunod na pagkakataon. Ang blockbuster na paglipat ni Kevin Durant sa Houston Rockets nitong linggo ay nagbukas ng maraming tanong, kabilang na kung paano ito makakaapekto sa Golden State Warriors, lampas pa sa katotohanang ito'y isang malaking trade sa pagitan ng dalawang karibal sa Western Conference. Mula sa perspektibo ng Phoenix Suns, ang atensyon ngayon ay tiyak na mapupunta sa hinaharap ni Bradley Beal na ang panahon niya sa Valley ay naging isang ganap na kabiguan at malinaw na may malaking papel sa naging desisyon na i-transfer si Durant. Si Bradley Beal ay isang ideal na target ng Warriors sa free agency. Nauna nang sinabi ni John Gambadoro ng Arizona Sports Network na 0% ang tsansa na mananatili si Beal sa Suns sa susunod na season at nagbanggit pa ito ng posibilidad ng isang radikal na buyout sa kabila ng 2 taon at higit $110 million na natitira sa kontrata ng 3 beses na All-Star. Mas lalo pang pinaninindigan ni Gambadoro ang kanyang pahayag matapos ang trade ni Durant at sa panayam sa Kevin O'Connor show sinabi niyang either ititrade siya o ibabuyout siya at wala akong nakikitang senaryo na magbabalik at maglalaro si Bradley Beal para sa Suns. Nang una niyang banggitin ang posibilidad ng buyout ilang buwan na ang nakakaraan, sinabi niya na ang Warriors kasama ang Miami Heat, Denver Nuggets at San Antonio Spurs bilang mga kuponang posibleng may interes kay Beal kung magiging free agent ito. Muling uminit ang usapin na ito matapos ang Durant trade, lalo na't ang pangunahing asset na nakuha ng Suns kapalit ni Durant ay isang batang explosive guard na malamang kakain sa mga minuto at papel ni Beal kung mananatili siya sa koponan. Kailangan ng Golden State ng dagdag na offensive firepower sa season na ito at sa kabila ng mga downside ni Beal sa isang nakakakilabot na kontratang nasa $50 plus million per year, bigla siyang nagiging mas kaaya-aya kung mapapababa ito sa wala pang $15 million per season. Sa kabila ng kaguluhan sa Suns, nag-average pa rin si Beal ng 17 points, 3.3 rebounds at 3.7 assists in 49.7% shooting from the field at 38.6% from the 3-point range. Sa edad na 31, nagkaroon pa siya ng 12 laro na umiskor ng higit 25 puntos na nagpapakita ng uri ng scoring ability na kasalukuyang kulang sa Warriors roster. Gayunpaman, ang kakayahan ng Golden State na makuha si Beal ay nakadepende pa rin sa iba't ibang salik, hindi lang kung mababuyout siya ng Phoenix. Ang magiging kapalaran ni Jonathan Kuminga at iba pang desisyon sa free agency o trade ang magtatakda kung saan mapupunta ang payroll ng Warriors at kung kaya ba nilang i-offer si Beal o makuha siya sa anumang paraan. Kung mababuyout si Beal at may tsansa ang Warriors na galugarin ang pagkuha sa veteranong guard, dapat nila itong seryosohin sa kabila ng pagbagsak ng kanyang reputasyon sa nakaraang 8 hanggang sa 4 na buwan.